what's up? And we're back! Nakalimutan nyo! Hey guys, we're back! Nakapagpasa na ba kayo ng POS? Yes. Yeah. Ako din, nakapasa ako doon. Pero, medyo nahirapan ako sa pagpili ng electives ko. Kaya nag-consult din naman ako sa inyo para mapagtama natin. Actually, wala pa akong idea sa electives ko. Ayun lang. Speaking of electives, medyo mahirap siyang planuhin if hindi ka pa sure talaga sa practice sa life. So, ngayon, dahil nahihirapan tayo, mag-ask tayo ng tips ng mga uppers natin. So, let's go! Let's go! Hello, I'm Suzanne Gabriel Borja, batch 2021, senior standing, BS DevCo. And hello, I'm Kurt Harvey Mukindi 8. Currently, I batch 21, senior standing ngayon sa CTC. I'm Juthea Gonzalez, batch 22. Ako si Gian, batch 2022. So, for the first question po is, what are the electives you have taken po or you're currently taking? Okay, so ito, may list tayo. So for the technical electives, out of the 7, 6 na yung natapos ko. Isa-isa ko. AAE 111 Farm Management, AAE 161 Food and Nutri-Economics, AAE 163 Food and Nutri-Policy Analysis. Lahat yon sa SEM. Then, NRC 130, Nature-Based Leisure and Outdoor Recreation, and NRC 131, Fundamentals of Ecotourism sa forestry naman. Then, Human 100, Introduction to Human Ecology. Kasi yung tinatake ko ngayon, SEM, Human 122, Human Needs and Built Environment, of course, sa CHE. Then, sa Social Science Electives, 3 na yung natatapos ko out of 4. So yung natapos ko na is MGT 111, Principles of Accounting, sa SEM din yun. Then UME 107, Principles of Human Development, saka HFDS 101, Family and the Environment, sa CHE. Then yung hindi ko pa nagtitake na next SEM ko ito take is ABME 10, Foundations of Entrepreneurship. Ayun, bali ang technical electives ko kasi nung sa time namin, nung batch 21, meron kaming formula ng technical electives which are, ayun, yung 5-2. So, 5 na magkakasama into 40 or yung full na 7. So, in my case, ang courses ko ay, ayan, ang kinuha kong formula ay yung 5-2. So, yung 5 is from Human Ecology, then 2 ay from NRC. So, those are courses na, ayan, from College of Forestry and Natural Resources, which are, ayan, yung sa fundamentals of ecotourism and nature-based and leisure recreation. Tapos sa Human Eco naman, ayun, from yung pinaka-basic, from Human 100 hanggang Human 123, yung climate change and disaster risk reduction management. Ayun. So, since batch 2022, medyo marami na yung already taken. For this SEM, I have AAE 120 and AAE 130. Tapos, about siya sa applied economics in terms of agricultural marketing and accounting. Tapos, I also have SOC 10 or sociology 10. Ako ay BS DevCo major in Human Ecology. So, nakapag-UME 100 and UME 105 na ako. And also, SERP 101, Fundamentals of Human Settlements. Sorry, since ayun yung interest ko. Tapos, currently ay nag-ano ko, SOC 10, yun na, sociology, tsaka UME 111 na yun. What are your reasons or your considerations po on taking those electives? SEM, mas malapit sa DevCo. Pero hindi kasi, economics. Super fan ako ng economics ng grade 9. Tapos parang, kasi nung grade 7, grade 8, hindi ko gusto yung AP nung high school. Pero nung nag-grade 9, nagkaroon ng economics. Tapos grade 10 is current events, di ba? So, doon nag-start yung kagustuhan ko sa economics. And saka kasi nag-Econ 11. So, parang, since given na Econ 11 ng CDC ng first year, madali na yung prereq for courses sa SEM. Pero yun mostly kasi, ewan ko, may interested ako sa farms, pag-aaral ng farms, gano'n. And kasi yung 111, AE 111, puro math yun, puro accounting. So, medyo interested naman ako doon. Tapos yung 161, 162, food and nutri. Interesting kasi yung first description niya. Kaya ako kaya. Ayun, in my case, kasi ayun nga, bali pagpasok ko lang ng DevCom, bali hinay ko na agad na mag-enter ng law school. So, ayun, siguro one factor is yung interest ko in writing sa DevCom and also personally yung consider ko and also ayun nga yung vision ko in entering law school. So basically ayun, ang interest ko kasi is more environment and of course ayun, para masatisfy yung sa courses. So sa technical electives ko, more on human ecology nga kasi more on my interest. Sa social electives naman, more on yung mga prerequisite ko for me to enter law school. So, ayun, ayun ay 3 pol sci naman and isang psychology. Ayun, kaya ang sabi ko, interested kasi talaga ako dun sa field na yon. So, like, specifically dun sa SERP, Community and Environmental Research Planning ata. Since, ayun, kaya yun yung napili kong mga electives kasi isa din sa mga field or potential career na iniisip ko ay, yun, urban planning.
Ako naman, na-enjoy ko yung interest ko sa economics and agriculture. So, I decided to combine them sa AAE. And then, dagdag ko lang rin, nag-take na rin ako ng human courses. So, nandun na rin. Pero siguro yung key consideration ko rin ay, bala ko kasi mag-law. So, inalign ko yung kailangan na subjects and yung requirements for that. So, what are your tips naman or advices? Katulad ko sa amin mga freshmen na mag-aasikaso ko ng technical and social. Huwag kayong mangopya ng plan of study. Kasi ang dami nangyari yung mga friends ko na nangopya ng plan of study. Tapos in the end, hindi nila nagustuhan yung course. Eh, ngayon, nahihirapan na silang magpalit ng mag-revise ng POS. So yan, una, huwag kang mangopya ng POS. Pangalawa is, kung ano yung interest mo. Kunin mo kung ano talaga yung interest mo. Kung hindi mo alam kung ano yung interest mo, basahin mo ng ayos yung course description. Then magbasa ka sa mga pages ng mga colleges or search ka, baka may mga practical posts yung mga students about their outputs, gano'n. Then, pangatlo is practicality. Mabigat ang higher DevCom courses pagdating sa laboratory. 6 hours, 3 hours. So, ang kailangan mo, ang consideration ko before, lahat ng electives ko, walang laboratory. Except sa Admin 10, may recit siya. 3 hours, then tayo natin sa dalawa. So, 1 hour and 30 minutes. Pero, the rest ng electives ko, lecture class lang talaga. Since, mahirap isingit siya in between sa magulong lab classes ng DevCom. Ano pa ba? Ayun, consult your advisor. Consult mo talaga yung advisor mo kasi kahit sa tingin mo, hindi sila sabihin nila ay ikaw bahala dun sa POS mo. Pero magtanong ka pa rin if may tanong ka kasi may connections naman sila. Makakapagtanong sila sa ibang colleges about this. And kasi sila yung may alam nung trend ng DevCom students na nagtitake ng elective. Ayun lang. Ano po kaya yung tips nyo para sa kanila sa pagkuha nila ng mga Ayun, siguro on taking your plan of study, ayan, unang i-consider nyo is ano ba yung interest nyo talaga as a development communicator. Kasi ang goal talaga ng plan of study, yung technical electives and social electives is for you to communicate those field for the public or for your target audience or your stakeholders. And especially, mahirap naman na kunin mo lang siya na hindi talaga yun yung gusto mong ina-advocate for. And ayun din, siguro i-take into consider nyo yung bukod dun sa course, like yung sa title ng course, isipin nyo rin yung parang makatulong ba talaga sa inyo to individually and may enjoy mo ba talaga siya, like yung pinaka-course niya. And also, if ayun, meron kayong vision na field in the future or sa career mo, ayun, baka ma-take into consideration mo din siya. Kasi ayun nga, on my perspective, on my end, goal ko na talaga mag-enter na law school. So, in-adjust ko yung plan of study for that. Ako for me better talaga na i-align nyo siya sa interests ninyo. And kakibat na nun yung interest, although that's not very new pa lang and hindi pa buo yung mga thoughts, pero if kaya nyo nang i-align siya sa mga interests nyo sa career, tsaka sa thesis even, malaking help yung electives. And ayun, always consult lang with your advisor. Tapos in my case kasi may tinitake ako ng elective dati na wala sa listahan sa plan of study. So talagang hinanap ko siya kasi very interested ako sa field na yun. So yun, pag-isipang mabuti talaga and talagang kayo mismo ay super mag-effort na maghanap din ng mga courses na para sa inyo. Ako naman, first, na-recognize ko na batch 2022 yung last na walang track. Kasi 23, 24 onwards, may tracking na kayo. Actually sa amin, yung ibang electives na tech-elect, naging social electives sa tracks nyo. So ang advice ko, or ang ina-advise ko rin sa mga kilala kong 24 ay first, yun nga tama siya, i-explore nyo muna yung interests nyo. Tapos pumili kayo ng listahan ng mga gusto nyong subject at mga nagugustuhan nyo. Tapos tignan nyo kung saan siya related. Tapos make sure rin na may overview na kayo ng DevCom courses para makita nyo na parang, ay, ito align to sa mga tinitake ko na course or possible na course ko this sem, ganyan. And then, aside sa interest, pwede kayong humingi ng advice. Ano po ba talaga yung ginagawa sa subject na to sa mga upper or kaya naman rin kahit sa advisor nyo. And then, hindi kasi maiwasan na burnout every sem. So, make sure lang na na-enjoy nyo or ginusto nyo yung mga electives na yun. Just don't be afraid rin na i-explore kahit na medyo, kasi meron tayong mga electives na medyo daunting siya tignan kasi kunyari may lab or kaya naman may iba siyang, kunyari hindi nyo pa talaga natitake, kunyari galing kayo sa strand na hindi naman na-cover yung subject na yun. Don't be afraid to explore, lalo na kapag sabi natin sa forestry or kaya sa ibang courses. Ayun, dagdag ko na din pala yun. Check nyo din yung kung may lab component talaga tsaka prerequisite na may ensure na ma-take nyo siya
ng lahat ng hindi madedelay hopefully because of the electives. Kapag pinaplan out niyo yung plan of study, syempre, huwag niyo rin masyado i-pressure yung sarili niyo kasi there will be times registration na hindi niyo makukuha yung specific course na to. So, pwede kayong humugot from the next few courses na nasa plan of study niyo lang rin. Pwede siya i-rearrange. Pero ang important ay lahat ng nasa timetable niyo ay gusto niyo, sure kayo, pag nilayan niyo, ganyan. So, ayan guys, wag daw magkopyahan ng POS. Ay, ako pala yung nangangopya. Hindi ako yung nangangopya. Pero, dahil sa tips na lang, feeling ko naisip ko na yung magiging electives ko possibly like related sa philo, ganyan, or poli. Kayo ba? I think I'll go with Che. Ako hindi ko pa sure. Siguro pag-iisipan ko pa ng mabuti. But, since pag-iisipan mo, it's a big help na meron na tayong tips from our author. Ideas na tayo. I hope na nakatuloy itong mini video na to para magkaroon kayo or makagawa kayo ng informed decisions para sa mga POS nyo. So, take note of the tips and ipasa nyo ng POS nyo. Bye guys! Auto frame, auto frame.